Here's deserve. Okay? Diba itong part na to, yan yung mag-depend. So, alam na yan, ha? Diba, na-discuss na natin yan. Okay? Anong na-perform sa ectomesenchyme? Anong na-perform? Yung ba't hindi na naman alam? Bakit enamel organ lang? Ayan, yung buong yan. Ectomesenchyme nga eh. Diba? Merging. Magkasama. Paano si enamel organ lang meron doon? Ano meron sa ectomesenchyme? Ano na-perform? Anong tawag din sa buo na yan? Tooth? Jesus Mariosef. Si tooth ba't ito lang? Yung buo na nandun na yung tatlo, ano ba yan? Ay nako, habi ko sa inyo, huwag kayong hahabol-habol sa akin pag ako, bagsak kung bagsak. Walang subukan nyo, huwag kayong mag-aral. Pasensyahan talaga tayo. Dahil lahat ginagawa ko, kung ayaw nyo makinig, ayaw nyo mag-aral, lahat pinaliwanag na sa inyo. Pasensyahan tayo, ha? At wala akong maririnig na sasabihin yung binagsak ko kayo, ha? Binagsak nyo ang, kasi sino nagbagsak na nyo? Sarili nyo. Kayo din, ha? Maliwanag, ha? Ako, ginagawa ko yung duty ko dito, ha? Hindi ako nagbubulak ko sa klase, ha? Nagkakaliwanagan tayo. Wala tayong sisihan sa huli. Lahat yan, binigay ko na, ha? Binigay ko na lahat yan. Dapat nga yan, assignment. Dahil na-take up nyo na yan sa oral microscopic anatomy. Na-take up nyo na yan sa oral histology. Dapat kayo na yan. Ha? Dapat nga, tapos na natin ang odontogenic eh. Kaso talagang hindi tayo magkakaintindihan kung hindi tayo babalik dito. Maliwanag. Ha? Simula ngayon, sinasabi ko sa inyo, mag-aral kayo. Ha? Hindi ako na yung mga email nyo, sorry. Kung anong sad story nyo, pasensyahan tayo. I will be very rude, I will be wala. Wala kayo maririnig sa akin. Ako anong reply, na ako nagkasakit, na ganyan, kung anong sad story. Kaya totoo yan, kaya hindi, pasensya. Pasensya na. Nagkakaintindihan, ha? Damay-damay na lang, yung totoo at nagsasabi ng hindi. Dalang-dala na ako sa mga ganyan. Okay? Anong na-perform sa ectomesenchyme? Anong tawag dyan? May tatlong components. Anong tawag doon? Yun na? Anong tawag dyan? Yan, yung buong yan. Kabuuan na yan. Anong tawag dyan? Ano na? Enamel organ. Hindi nga. Si enamel organ nga, member lang nun eh. Isa lang siya sa component. Yan pag sinabi, ectomesenchyme, combination. Saan ba galing si enamel organ? Ayan, nagigigil na naman ako sa inyo. Saan ba galing si enamel organ? Saan galing ang enamel organ? Saan na-form? Ang aga-aga natin yan ang isasagot nyo sa akin. Ayan maliwanag pa sa buwan. Hindi nyo kasi ni-review. My goodness, this is oral histology. Paano napunta kayo sa oncology? Saan galing? Anong part dito? Paano napunta dyan si Stelida? Jesus Mariosef, windang-windang na. Ano yung nasa taas na yan? Ay, mag-walk out ako, bahala kayo. Babalik ako dito ng 8 o'clock, magki-quiz tayo. Same lang kayo lahat, first quiz. Siguraduhin ko yan. Nagkakaintindihan tayo. Hindi nyo masagot yan? Hindi nyo masagot yan? Pinaliwanag ko na yan last meeting. Dapat assignment yan. Sinali ko pa sa discussion. Huwag kayong tatamad-tamad sa klase ko. Sinasabi ko sa inyo. Ako, nagpe-prepare ako. Alam nyo yan. Nakikita nyo yan. Hindi pwedeng lahat iaasa nyo sa akin. Binigay ko assignment, mag-aral kayo para pagdating dito, alam nyo.
Dapat nagpa-participate kayo. Eh, ito, na-discuss na. Ngayon, hindi nyo masagot. Anong klase kayo? Aba, 4th year na po kayo. Ha? Ituloy niyo yung ganyan. Sisiguraduhin ko, hindi kayo magiging clinician next sem. Sisiguraduhin ko. Sige, pagpatuloy niyo yung ganyan. Sabi ko sa inyo, ko lang ibagsak nyo. Wala kayong clinics next sem. Nagkakaintindihan tayo. Ito lang ang kailangan nyo ibagsak. Alam niyo ba't nagagalit ako? Kasi nagre-ready ako, nagpe-prepare ako, nag-aaral ako. Para maintindihan nyo. Nakuha nyo? Kung ako wala lang, papasok lang, magpapakit lang dito, wala akong karapatang maggaganyan sa inyo. Dahil wala naman ako tinuturo eh. Diba? Eh, nagpupuyat ako, pinaaral ko yan. Baka nga mas mahaba pa yung study time ko dyan kaysa sa inyo eh. Tapos yan, na-discuss yan, hindi masagot ngayon. O ano? Walk outan ko kayo. Babalik ako 8 o'clock. Prepare for her quiz. Odontogenic tumors. Plus generalities. Hindi kayo nag-aaral eh. Simple-simple yan. Intro pa lang yan. Hindi pa yan ang odontogenic tumors. Intro pa lang yan. Ha? What section is this? Anong section nyo? Ha? D. Ano, ganyan na lang kayo. Sumagot kayo, ganyan na lang kayo, hindi kayo mag-aaral. Ha? Ayoko maulit to na ang diniscuss ko, itatanong ko ulit next meeting, eh wala kayong masasagot. Nagkakaliwanagan tayo. Maulit ito, sinasabi ko sa inyo. Ha? Si-send lang kayo sa 1 to 40 na quiz. So, doon pa lang, send lang kayo. Automatic yan. Sipin nyo bagsak. Pangako ko yan sa inyo. Promise ko yan. Hindi na pwedeng tumpik-tumpik pa, ano-ano pa kayo na Aral. Start na ng aral. Ha? Tandaan nyo, ko lang. Kailangan nyo ibagsak para hindi kayo matuloy ng clinic. Gusto nyo yun? Ha? Maawa kayo sa nanay at tatay nyo. Magbabayad na naman ng isang semester. Eh, ito lahat binigay na. Oh, ano yan? Ano yung nasa ectomesenchyme na yan na form? Ectomesenchyme, di ba sabi ko pinagsama yun? Paano si enamel organ lang ang magpo-form doon? Ah, puro enamel organ ba yan? Tingnan nyo nga, puro enamel organ ba yan? Anong tawag yan? Yan, buong yan. Oh, yan. Kasama yung tatlo. Anong tawag doon? Ha? Oh, yun ang tooth germ. Tooth germ, manguhula pa. Hindi pa sigurado. Ako pa tatanungin. Tooth germ? O, so ngayon parang inuulit natin. Ha? Inuulit na naman natin. O, ano meron sa tooth germ? Ano meron sa tooth germ? O, titigan nyo. Anong meron dyan? Yan ang buong tooth germ na yan. O, anong meron sa tooth germ? Na nanggaling kay combination ng ecto at ni mesenchyme. Anong meron? Oh, bakit naging outer dental? Tatlo lang ang hinihingi ko eh. Oh, enamel organ. Ano pa? Dental papilla. O kung hindi pa niya sinimulan, di pa kayo susunod. Ano eh, nakinig ba kayo last meeting? Ito lang ang tandaan nyo para maintindihan nyo yung susunod. Hindi nyo talaga maintindihan ang odontogenic tumor. Yan ang guide nyo. Di ba sabi ko? Ang titingnan lagi. Anong titingnan lagi sa mga tumor? Di ba yung composition niya? Kung anong meron? Anong meron sa tumor lagi? Ano yung dalawang yon? Ano lagi?
Ano yung dalawang compartments? Ano yung dalawang components? Parenchyma, supporting stroma. O yan, dyan manggagaling ang parenchyma. Di ba naka-divide? Ano yung groupings ng odontogenic tumors? Ano yung tatlong groups? Epithelial, di ba sabi ko palitan nyo yun ng ectodermal para mas maintindihan nyo. O ano yung second group? Exodermal. O pag sinabing ectodermal in origin, ano ang kanyang parenchyma? O, tingnan nyo, ectodermal. Alin dyan ang ectodermal in origin? Sino ang galing sa ectoderm? Si enamel organ. Naintindihan? So, lahat ng nakalista nyo doon na ectodermal tumors, ang parenchyma niya, ang main composition ng tumor, galing dyan. Yan ang tinatawag na odontogenic epithelium. Yan ang tinatawag na enamel organ. Naintindihan? So, ang parenchyma niya, ectodermal tissue, epithelial tissue. Ibig sabihin, mga columnar cells, squamous cells, okay, glandular cells, lahat yan epithelial tissues. Yan yung epithelial tissue nagiging tumor, okay, nagiging tumor galing dyan sa odontogenic epithelium. Pag sinabing odontogenic epithelium, okay, yan yung epithelial tissue during odontogenesis. Nagkakaintindihan? Ha? So, odontogenic epithelium or enamel organ. Saan galing yan? Anong tissue? Galing na? Tama, hindi pa sigura. Saan galing yung odontogenic epithelium at enamel organ? Ha? Galing doon sa taas. Ayan o, diba bumaba siya? O, doon pa rin siya galing. Ano yung talagang nandun na sa baba? Sino yung doon na talaga sa baba? Inano lang niya, triniger lang niya na mag-form. Anong part? Ha? Sino? Doon sa tooth germ. Sino doon? Ang galing na sa mesenchyme. Iha, sino doon? Ang galing na sa mesenchyme. Tingnan mo to, oh. O, sino dyan? Ang galing na sa mesenchyme. Hindi mo alam kung ano to? Ano nga ulit ito? Ito ang? Ha? Louder. Ano yan? Oh, ano ito? Ano meron sa tooth germ? Ano to? Sticky root. Punyeta. Diba yun yung narita natin kanina? Wala pang 5 minutes ang nakalipas? Oh. Systemic reticulum, component lang yan ni enamel organ. At tinatanong ko yung 3 main. O, ano ba meron sa ilalim ni enamel organ? Ano yan? Ikaw, Iya, anong meron dyan? Ano yan nasa ilalim? O, tapos ano pa yung dito sa gilid? O, anong tawag dun sa tatlo? Pag pinagsama-sama mo, yan ang? Ha? Anong mesenchyme? O, ano meron sa tooth germ? Ano yung tatlo? Pakibilis. Ano meron sa tooth germ? Louder. Ano pa? Dental papilla. O, naiintindihan nyo? Naiintindihan nyo? Diba? Galing doon, makukumpleto na yung ngipin. Anong galing kay enamel organ? Ano yung perform na enamel organ? Enamel. O, yung dental papilla. O, si dental follicle. O, nagkakaintindihan tayo. So, pag galing naman ng mesenchyme, ano naman ang makikita nyo sa tumor? Similar to what? Mesenchymal. Structures that are like analogous. Balik tayo. Saan galing si ameloplas? Asan ba si ameloplas? Oh,
ulit tayo. Ulit tayo. Ano ulit itong buong yan na na-form sa mesenchyme? Tooth germ. Diba? Tooth germ. Ang tooth germ ay na-form sa pinaghalong ectoderm at mesenchyme. Nagkakaintindihan tayo? Ha? Ay parang 5 piso lang na ginaganong-ganong po yung topic natin. Pinapuzzle-puzzle lang yung 5 piso yan. Oh. Doon sa tooth germ, sino ang galing sa ectoderm? Sino ang galing sa epithelium? Epithelium or ectoderm? Same thing. Sino yung bumaba? Sino ba yung bumaba? Ha? Enamel organ. So, saan galing si enamel organ? Ectoderm. Nagkakaintindihan? Bumaba siya. Hindi naman siya naging mesenchyme eh. Di ba, na-retain niya na ectodermal pa rin siya. O, kanino siya nakipag-join? Nakipag-join siya kay mesenchyme. Si mesenchyme, triniger niya. Di ba? Oy, andito na ako, o. Mag-react tayong dalawa. Form ka ng? Anong na-form? Ano to? Ano to? Sa ilalim. Dental papilla. Saka yan. Kaya na-form yan dahil nung pagbaba ni ectoderm. Diba? Oh. So, pag mesenchymal in origin, anong mga meron sa tumor? Diba? Yun na ngayon ng component. Naintindihan mo? Paano ameloblast? Yung tumors na ectodermal in origin, ito ang ginagaya niya. Ang parenchyma niya, merong ameloblast-like cells, merong squamous cells, merong parang stellate reticulum. Basta lahat dito galing. Nagkakaintindihan? O, paano naman pag tumors ng mesenchymal in origin? Anong magiging parenchyma niya? Hindi na kailangan basahin, wala sa notes. Ito lang, titigan nyo lang yung picture, utak lang, analysis. O, pag sinabing mesenchymal in origin, ano na makikita nyo sa tumor? O, ano pa? Ano ba na pinaform ni dental papilla? Dentin. O, di pwedeng meron parang dentin-like. Meron ka ba makikitang enamel-like? Sa mesenchymal, wala. Ito ang origin. Ito ang composition ng mesenchymal tumors na odontogenic. Dental papilla lang ba? Dental papilla lang? Si dental papilla lang ang galing kay mesenchyme? Sino pa? Dental follicle. So, ano bang pwede mong makita kung may dental follicle dyan? Ano ba mga nanggagaling kay dental follicle? O, so pwede ka makakita ng cementum. Ano pa? Ano pa? O, pwede ka makita ng bone, parang bony structures. Naiintindihan? Ganyan lang. Yan ang start nyo para maintindihan yung mamaya. Makita mo, histology. So, halimbawa, binigay ko odontogenic tumor. Huwag ka magbibigay sa akin ng histology na ang components ay mesenchymal. Naintindihan? Kaya dapat memorize mo. Sino dito ang ectodermal? Makikita mo naman sa pangalan eh. Pag may fibro na yan, ectodermal pa ba yan? O, pero pag nakita mo amelo, squamous, clear cell, gland, adeno, lahat yan. Ectodermal epithelial tissue. So, sa name pa lang, dapat alam nyo mag-analyze. Sa name pa lang, makikita mo na, ma-analyze mo na, mag-group mo na siya kung yan ay ectodermal, mesodermal, or mix. Pag sinabing mix, andun, may amelo-fibro. So, ibig sabihin, may ecto, merong galing sa, basta tandaan nyo, pag fibro, kay mesenchyme na lang, fibrous tissue. Pag puro cells, epithelial, ectodermal. Nagkakaintindihan? Ito, na-explain ko na to. Ito yung mga remnants. Okay?
Diba si enamel organ, kumbaga may mga natitira yan. May mga natitira na hindi nag-degenerate. Okay? So, yan ang remnants ni dental. Diba pagbabang ganon? Ectoderm, bumaba. O, yun ang dental lamina. Okay? So, diba supposedly, alam natin, after eruption, wala na lahat yan. Okay? But they persist. Nandyan yan. Once they are triggered, they can form cystic lesions, they can form neoplasms. Naintindihan? Ha? So, pwede yan ang etiology. Okay? Si enamel organ, nagdikit-dikit na. Magkakasama na si outer, si stellate. Okay? Si inner, parang naging isang membrane, yun yung reduced enamel epithelium. Doon naman sa root portion, di ba gumagano yun? Nagbe-bend. Okay, si earthquakes, after root formation, may natitira din yan. So, ngayon, kahit kayo, meron kayong mga epithelial rest. Do you understand? So, yan, pag na-trigger, pwede yan mag-form ng lesions. Okay. So, bakit tinang odontogenic tumors? Tingnan nyo dun sa outline nyo. Diba? Mapapansin nyo lahat. Ano ang common location? Lagi ano ang location? Lahat. Yung mga ginawa yung outline, gumawa na ba kayo? O lagi ang nakalagay sa location? Upper, dun lang naglalaro. Either sa upper, sa lower, diba? Dun lang. May nakita ka bang nasa kung saang part ng body? Diba lagi dito lang upper and lower jaw. Why? Bakit ganun? Kasi nga ito ay, these tumors arise from odontogenic tissues. Ano pa pag sinabing odontogenic tissue? Ano pag sinabing odontogenic? Ano ibig sabihin ng word na odontogenic? Tooth formation. O saan ba nagpo-form ang tooth? Saan nagpo-form ang tooth? Ay, sus Mariosep, yan ba naman hindi pa masagot? Saan tumutubo ang ngipin nyo? O, upper and lower jaw. O, siyempre, nandun yung odontogenic epithelium sa yung natitrigger. That's why odontogenic lesions or neoplasms exclusively occur in the upper and lower jaw. Bakit nga ulit? Bakit? How will you explain? Iha, bakit sa jaw lang, upper, lower? Anong reason? Kasi doon lang tumutubo. Ano ba ang pinanggalingan ng odontogenic tumors? Ano ang pinanggalingan ng odontogenic tumors? Tanggal yung mask. Parang hindi ko maintindihan eh. Odontogenic tissues. Saan natatagpuan ng odontogenic tissues? Saan nag-perform yan? Okay. So, pag yan ay naging cyst, na-trigger siya, so natural, nandun lang yan. Kaya ang locations niya, commonly dyan lang. Okay? That's why odontogenic tumors exclusively occur or form in the upper and lower jaw because they arise from odontogenic tissues. Nagkakaintindihan? Okay, so ito yung groupings natin, di ba? Meron na kayo nito outline na to. Okay, so you can change epithelial to ectodermal para mas maintindihan. Okay, so saan nga ulit sa first group natin, yung nasa blue, yung 1 to 6 na yan. Ano ang common denominator niyan? Anong common characteristic? Ano ang components ng tumor? Lahat yan ectodermal in origin. So what do you expect to see? Structures similar to ameloblast, similars, okay? Structures similar to enamel organ. So pwedeng merong ameloblast-like. Hindi si ameloblast, ameloblast-like. Ha? Okay. Kasi pag sinabi mo si ameloblast, normal yan, iba yung proseso niya. Ito, parang ginagaya niya lang. Parang si ameloblast-like. Ano lang, ameloblast-like. Now, aside from columnar, meron din tayo makikitang clear cell. Basta, ang arrangement ng cells, dikit-dikit. Na halos walang intercellular substance. Epithelial cells yan. Naintindihan? So, hindi lang si ameloblast. Tingnan mo dito, meron tayong clear cell. Kasi ito, clear cells na dikit-dikit yung cells. Nagkakaintindihan. Ang nerve cell, ang connective tissue cell, muscle cells, hindi ganon.
Epithelial cells lang ang ganun. Yun nga lang, magkakaiba ng shape. So, meron tayong columnar, meron tayong squamous. Pag sinabing squamous, parang fish scale, flat. Meron din tayong mga rounded polyhedral. As long as, ano ang common characteristic ng epithelial cells? Cells are close to each other. Makikita mo, puro cells. Naintindihan? Yan ang characteristic ng epithelial tissue. It is mainly made up of cells that are close to each other. It can be columnar, squamous, rounded, polyhedral. Nagkakaintindihan? So, pag mamaya sinabi, meron doon clear cells, round cells. Diba? Sabi ni ma'am, puro ameloblast. Hindi. Epithelial cells pa rin yun. Nagkakaintindihan tayo. So, titignan nyo yung description. Dapat after this, marunong na kayong tumingin dun sa histologic, marunong kayong mag-analyze alin doon si parenchyma, alin doon ang supporting stroma. Naintindihan? Di ba sabi ko, di ba ngayon basta sinalpak nyo lang yung mga ano dyan. Ngayon, hiwalay mo yan dyan. Intindihin mo. Alin doon na ang parenchyma. So, letter A, parenchyma. You write the description ng parenchyma. Letter B, if you need to rewrite, rewrite based on how you understood it. Naintindihan? Ha? Kasi yung nakasulat na dyan, ang nakakaintindi niyan yung photo. Eh ngayon, paano kung sinirox mo lang yan? Diba? Ikaw, gumawa ka ng sarili mong version na naiintindihan mo. Ha? Gagawin nyo yan. Sinasabi ko sa inyo, ha? Gagawin nyo yan. Kasi kung hindi nyo maiintindihan yan. Nakakalito yan. Okay, so let's start with, since nasa histologic tayo, mag-skip muna tayo. Histologic. Now, you review the clinical. Saka yung mga main definition. Kayo na yan, ha? Lalabas ko yan. O, sa clinical, ano yung nakita nyo na distinguishing characteristic ng ameloblastoma sa clinical? Anong meron dyan? Siya lang ang meron yan. The rest, wala lang clinical, is symptomatic. O, read your clinical description. Ameloblastoma. Yeah, read your description. Pag ako nagtatawag, huwag kayong yumuko. Ha? Huwag kayong yumuko. Tumingin kayo sa akin para alam nyo pag pinapatayo mo kayo. Intindihan. Stand up. Ikaw. Read, clinical, ng ameloblastoma. Louder, remove your mask. Louder, clear. No, clinical. Ano ba sabi kong kasama pag clinical? Ano yung ginawa mo? Read. Makinig ka. Ano pag clinical? Yung ginawa mo, nabasa mo, definition. Under clinical features po, we have age, gender, treatment, and ability. In the age, we have 40 years old. Gender, no sex preference. Treatment, excision, or parentage. Location, mandibular, molar radius. Ano pa? Meron yung distinct, clinical, na si ameloblastoma lang ang meron. Yung nabanggit niya, huwag mo nang banggitin. It is asymptomatic, but during routine radiographic examination po. Ay, radiographic na yan. Clinical lang tayo. Clinical. Okay? Asymptomatic. Ano pa? Meron dyan. Meron dyan. Na siya lang ang meron. Si ameloblastoma lang ganon. Read. Slow growing tumor. Hindi. Common yan. Common yan. Hindi nyo nakita doon sa libro? Ikaw, Iha. What do you have? Upon palpation. Ano? Continue. Ano pa? Tuloy mo yan. Wala na? Ano? Upon palpation. Ano yung napapipil? Hanapin mo yan. Wala ni isa naka-ano nun? When palpated, there is an egg cracking phenomena or traffic. Ayun, narinig niyo? Diba siya yung kakaiba doon. The rest, walang ganyan. Diba sa clinical? Anong sabi? Upon palpation, anong mapifeel? Okay, there is para kang nagpapalpate, para kang dumadaan sa crack na eggshell, egg crackling. Parang pag, di ba yung egg, pag ginanon mo, di ba may
hindi smooth, di ba? There is an egg crackling phenomena or sensation upon palpation. Kasi nga, pag lumaki na yung tumor, nagtitin out na, manipis na yung bone. So pag ginanon mo, parang nagpa-fracture. Naintindihan? Manipis na. Parang eggshell. Di ba? Pag ginanon mo, napadiin mo, magkakarak yan. So ibig sabihin, nagkakarak na. Ibig sabihin, manipis na yung tawag dito, buccal end or buccal plate. Yung cortical bone. Sige, mag-x-ray muna tayo. Okay, so sa radiograph, ito yung mga terminologies that you will encounter. Okay, so tingnan nyo mabuti yung radiograph. Diba? Ito yung tumor. Diba? You can clearly see a fine white line. Diba? Yan ang margin. So, pag ang tumor ganyan, kitang-kita mo ang margin. Like, for example, this one. Ito, mas simple. Bilog lang. And you clearly see the margin. Diba? Masasabi mo na yun ang margin. Right? So, ang description niyan, makikita nyo, well-defined. Ang tumor, well-defined. Tapos, ano yung continuation nun? How do you describe the margin? Anong term? Well-defined with sclerotic border. So, ano yung ibig sabihin ng sclerotic? Pag sinabing sclerotic, it signifies, makikita mo, ano siya, di ba? Parang mas white. Ito, kita mo, di ba? Mas radio-opaque siya compared to the surrounding normal bone. Yan ang sclerotic. Okay, it represents an area of new bone. Okay? O, makinig muna. Pag sinabing, pag nakita nyo, ganyan ang tumor. Diba? May well-defined, may sclerotic border. Ano nga pag sclerotic? Okay, more, may well-defined, radio-opaque. Diba? Kitang-kita mo, well-defined. Okay, mas little more, parang radio-opaque than the surrounding normal bone. It represents what? New layers of bone. Okay, so ganito yan. Ang ibig sabihin, pag ganyan, may well-defined sclerotic border, ibig sabihin, the tumor is slow growing. Naintindihan? O, makinig. Bakit nagkakaroon yan? So, halimbawa, ito si bone. Ito yung bone. Ito yung tumor. Right? So, pag lumaki yan, diba? Tinulak niya si bone. May pressure sa bone. What will happen? Bone destruction, di ba? Bone resorption. However, bago siya lumaki ulit, matagal. Slow growing. So, what will happen? Anong reaction ng bone na nasira? Okay, bone cells, new bone layers will be formed. Okay, buhay ang bone cells natin. So, after destruction, bone cells have sufficient time to form new bone. Naintindihan? So, kaya may kita mo, kumbaga parang siguro si tumor, mabagal yung kumbaga tumitigil ng growth. Tapos hindi natin alam kung ano yung sistema, pero mabagal. Hindi siya yung tuloy-tuloy tinutulak. Unlike ng abscess. Ang abscess, di ba, pagkalat niyan, diretso. So, ano makikita mo sa abscess? Di ba, hindi mo makita yung margin, sabog. Diba? Kung natatandaan niyo yung mga periapical abscess, diba? Sabog siya, makikita mo radiolucency. Hindi siya, unlike yung mga cysts, mga granuloma, kita mo bilog na bilog. So, hindi lang kay ameloblastoma. Any cyst, diba? Cyst, granulation tissue, hindi naman yan tumor, diba? Hindi naman yan neoplasm eh. Diba? Lahat yan, chronic. Pag chronic, slow growing. Okay, so since the tumor, okay, neoplasm is slow growing, even if there is bone destruction, bone cells are given or bone cells have sufficient time to recover and form new bone around the tumor. Okay, because the tumor is, anong dahilan? Bakit nakakapag-form siya? May sufficient time siya because the tumor is slow growing. So, pag nakita nyo may radiograph, kahit sabihin mong ang laki na niyan. Okay, ang tinitingnan natin doon yung margin. So, kahit lumaki yan, so ibig sabihin, ay 20 years na yan in the making. Pero,
mabagal. Kaya, makita mo, hindi sira, intact yung margin. So, every time mag-push, diba, titigil yan eh. Mabagal. So, anong gagawin ni bone? O, dali, wala pang pressure, wala pang force. Nakaka-form sila. Lagi naman yun ang reaction ng bone eh. Once may pressure, nagkaroon ng distraction, lagi ang reaction niya is to reform. To form new layers of bone. Nagkakaintindihan. Ha? Kasi wala, mabagal yung pressure. Kahit tingnan nyo, yung pus, mabilis. Diba? Mabilis kumakalat yung, kasi bacteria yan. Mabilis ang bone destruction. Diba? In a matter of 1 week, 2 weeks, ito years. Years ang binibilang. Ang abscess, 2 weeks. Destruction. So, makakapag-form ba? Panay ang abante. Tuloy-tuloy ang abante ng bacteria. So, hindi nakaka-recover ang bone cells. Hindi sila maka-react. Naintindihan, hindi sila maka-recover. Tuloy-tuloy, talon-talo sila ng bacteria. So, hindi nila nako-contain yung bacteria. What I mean by contain, hindi siya nakaka-form ng new bone. Naintindihan? So, that is an indication in all tumors, in all radiographs that you will examine. Pag nakita mo ganyan, well-defined, okay? So, ang tumor niyan, slow growing. So, pwede mo nang masabi, kahit paano, may clue ka na this is a benign tumor. Kita-kita mo dyan, naka-enclose. Is that clear? Diba? Anong characteristic ni benign? Slow growing, naka-enclose. Pero, invasive pa rin yan. Pag hinayaan mong lumaki, destructive pa rin siya. Mag-i-impede siya ng nerve fiber, it will make your teeth become loose. Sisirain yan ang root portion. Nagkakaintindihan. So, hindi porket benign, hindi destructive yan. Sisirain ka niya sa size. Sa size. Hindi yan kakalat. Pero, yung pag-increase ng size, tapos very gradual pa yan. Kaya nga, di ba, paulit-ulit tayo. As much as possible when you practice, make it a habit to require a panoramic. A panoramic will give you an overview. Now, if you need to focus on a single tooth, kasi ang panoramic gumagalaw, then you request for a periapical series or kung isang teeth lang. Pero ang initial is panoramic. Nagkakaintindihan. Okay, so anyway, di pa pala tapos sa radiographic, Okay, so alam niyo na, di ba? Well-defined, sclerotic. Ano pa ang mga terminologies? So ito, makikita mo, compared to this one, itong isa, parang isang compartment lang, di ba? Isang bilog lang. So pag isang bilog lang, parang walang mga partition sa loob, okay? You describe it as unilocular. Parang isang locule. Isang compartment lang. Okay, opposite to the other one, yung sa taas. Yung sa taas, yun ay multilocular. Okay. Diba makikita ka, diba, sa loob ng tumor, diba, may puti. So, ibig sabihin, merong mga hard tissue. But does it mean that the tissue is a mixture of, or does it mean that the tumor contains calcified substance? Lagi ba ganon? Basta't merong, kita mo, merong puti dun eh. Diba? Puti is matigas. Calcified. Diba? Radio-opaque. So, does it mean that the tumor is soft and calcified tissue? Yes or no? Yes, sasabihin nyo. Yes, diba? But let me explain. Diba? Pag halimbawa, nalindol or whatever, like look at the building. Lahat ba ng parts ng building totally nag-collapse ba siya? Hindi, di ba? May mga parts na natira. Okay? Etong baba, kinain ng anay, yung wall. Lahat ba kinain, inubos ni anay? May tinira siya. Di ba? So, dito sa tumor natin, ito na lang, para mas madali. Di ba? Si anay, may mga iniwan siya. May mga nilampasan siya. Okay? So, dito, ganun din si tumor. May mga parts na hindi niya na-destroy. Kaya nagkaroon ng compartment. May mga naiwasan siyang, may naiwasan siyang side. So, ito, pag ganyan, nakita mo, thin.
thin walls, yan yung compartments. Hindi ibig sabihin na yung tumor ay may kasamang calcified substances. Pag, di ba, tingnan nyo si pinboard. Si pinboard, combination niya ng soft and, di ba, may calcified. Yung merong mga Lisgan rings, di ba, yung mga amyloid, calcified. Kaya pag tinignan mo si pinboard, opaque lucent. Okay, at saka yung mga radio opacity niya, pabilog. Lobules. Hindi siya parang wall or septa. Pag sinabing wall, septa. Naintindihan? So, ibig sabihin, anong nire-represent yung mga bony septa na yan? Those are remnants of bone. Okay, remnants of medullary bone. Those are remaining bony walls that has not been destroyed by the tumor. O, so ano na ngayon ang sagot nyo? Does it mean dapat na pag merong ganyan, does it mean that the tumor contain calcified substance? No. Okay, those thin, basta makita mo na thin line siya at dinidivide niya yung buong tumor into compartments, making it multilocular. Tapos makikita mo rin naman yan sa histologic. Pag tinignan mo sa histologic, ang tumor ay puro ganyan. Soft tissue, puro fibers. Wala naman sinabing merong calcified substance. Naintindihan? So, dapat kasi i-combine mo yung dapat meron ka rin binabasang histologic and to explain para maintindihan mo, hindi ito calcified substances. These are bony septa, which are remnants of the medullary bone that has not been destroyed by the tumor. Nagkakaintindihan? Now, so ito, ano nga ulit? Pag walang partition? Unilocular. Isang bilog lang. So, ibig sabihin, buong buo. Nasira niya lahat. Nasira. Wala siyang tinira sa loob. Okay? Kumbaga, pulido ang pagkakasira niya. Walang leftover. Ito, parang watak. Medyo may part na naiwasan siya, hindi nasira. That's why it divides this bony septa divides the lesion into compartments or locules. Now, pag may locules, di ba, may compartments, multi-locular. Pag ang locules malalaki, yan yung tinatawag na, they describe it as soap bubble. Malaki, di ba? Parang bubble, soap bubble. So, ang unang-una, ang very common na may soap bubble appearance ay si ameloblastoma. So, basta may radiograph na soap bubble, number 1 na sa differential diagnosis mo si ameloblastoma. But I am not saying that only ameloblastoma has soap bubble. Meron pang iba na soap bubble din. Okay. So, okay, di ba? Only one compartment, unilocular. Merong mga septa, multi. If the septa or the locules are big, soft bubble. If it is small, very fine, maliliit, yun ang tinatag na honeycomb. Honeycomb. Ha? So, sabi ko nga, halimbawa nag-honeycomb yan, di ba maliliit na? So, hindi mo na talaga masasabi kung ito ba ay bony remnants or the tumor itself contains calcified substance. Okay? Na may mga matitigas doon sa tumor. Kaya nga, dapat babasahin mo ang histopath. Kasi doon mo makikita sa histopath, wala naman siya sinabi. Sinabi lang, puro cells, puro fibers. Walang sinabing dentin-like. Diba? Si dentin, anong itsura niyan sa radiograph? Calcified na yan. So, radio-opaque. Walang sinabing bone-like. Walang sinabing islands of cartilage. Walang sinabing bony locules. Wala. So, ibig sabihin, multilocular yun, mas maganda yung pagkakasira nung nag-form pa siya ng maliliit na compartments. Naintindihan? Okay,
So, kumbaga, mas mabilis ang bone destruction pag soap bubble. Kung yung honeycomb, kasi mas marami pa yung natirang bone nun. Diba? Mas marami pang natirang bone nun. Yun nga lang, butas-butas na yung bone. Sira na din. Nagkakaintindihan tayo. Okay. So, okay na tayo sa radiograph. Ha? Don't forget na tayo mga terminologies na yan. Tapos, pag halimbawa, meron ng lumabas dyan, makita mo, may puti. Diba? Parang ganyan. Bilog na bilog. Puting-puti. O, yan tawag doon, mga calcified deposits na yon. Foci of calcified deposits. So, ibig sabihin, soft and hard C tumor. May kasamang ano. Naintindihan, yan ang mga terminologies. Okay na tayo sa radiograph. So, halimbawa, tinanin ko, describe the radiographic appearance of ameloblastoma. Sige, read your description. Remove your mask muna para maintindihan ko. Radiographically, ameloblastoma can be well defined with sclerotic border. It can be unilocular or multilocular with locus. If multilocular, it has skin walls, body redness of medullary bone, and if locules are bigger, it's called soft bubble. tanda mo, si Amelo, soap bubble lang. Ha? Okay, so, hindi yung if. So, i-describe mo na. Okay? So, start ka sa gilid, di ba? This is how example, how we will describe. Radiographically, ameloblastoma has well-defined sclerotic border. Tapos, go inside. Pasok ka na sa tumor. Okay? The tumor is divided into locules, large locules, thus creating a characteristic soap bubble appearance. Gagamitin yung soap bubble, honeycomb, yan ang mga distinct characteristic. Kaya di ba sabi ko, maglagay na kayo ng maglagay dun sa characteristic feature nyo na bank. Di ba sabi ko, mag-create kayo ng isang, kung nasa notebook nyo yan, or nasa soft copy nyo, meron kayong isang folder. Every night, ito, meron na ako na dagdag. Anong idadagdag nyo ngayon? Multilocular. Okay, multilocular can be soap bubble or honeycomb. Hindi yan. Ha? O ano pa nadagdag nyo? Sclerotic. Anong mga significance yan? Sclerotic, new bone formation, okay, occurs in slow-growing tumor. Lagay mo ba doon? Explanation. Bakit meron? Sclerotic border represents new bone layers. Okay? Formed by osteocytes since the tumor is slow-growing. They have sufficient time to recover and form new bones. Maliwanag. Alam niyo sa onco, yan ang huwag yung kakalimutan, yung generalities. Kalimutan mo na yung mga distinct. Kasi ibibigay naman sa iyo yan eh. Diba? Ipapabasa niya yan sa iyo. Ngayon, binasa. O, nakalimutan mo anong ibig sabihin ng sclerotic, anong ang ibig sabihin ng dysplastic. Diba? Kaya ito, hanggang finals, huwag mong kakalimutan yung terminologies na yan. Yan ang, yan ang foundation natin. Yung mga binabanggit ko na, yun at yun, yan ang common. Kaya nga sabi ko, iganon mo na ng iganon. Para every now and then, basahin mo, it will be applicable again and again to the next tumors that we will discuss. Simula dun sa diniscuss ko na characteristics ni neoplasm, okay? Main component ng tumor, yan ang mga foundation mo. Yan lagi, kumbaga yan ang lagi nasa background mo. Kung pwede, paulit-ulit, basahin yan, hanggang sa maging doktor ka. Yun lang ang basehan mo. Pag alam mo yung basic na yan, basic terminologies, nakaipon ka ng maraming terminologies, ang galing mo magbasa ng histopath. Makakapag-explain ka sa pasyente mo. Okay, next. Alam mo kagaya yung pag-explain? Minsan pag-i-explain, simpleng explanation, ganyan-ganyan. Ito, wala niya bang ano? Imbis na ang kinita ko 3,000 lang, naging 13,000.
Dahil sinagaan ko siyang paliwanagan. Ito, ganyan. Ako na sabi ko, ito, ano lang ho, for your information na gano'n, para ma-educate ko. Sige po. Diba? Isa 3,000 and take off ko. 10,000, pumayag. Kaya tatsagaan yung mag-explain. Saan ko nakuha yun? Tsaga ako na mag-explain. Paliwanag. Pero ang paliwanag nyo, talagang layman's term. Para ho itong ganyan, na ganyan, tatagalogin mo, tapos ganyan. Kung meron nga kayong ganyan, gawa ka ng ganyan. Mas maganda sa pasyente. Eh ako, ganyan-ganyan lang. Oo, bayad siya. Naintindihan nyo? Bakit kailangan? Alam nyo yan. Yan ang mga, yan kayo kikita pag nagpapaliwanag kayo sa pasyente. Magaling kaya ganun. Hindi ka naman nagpapaliwanag. Hindi pupunta sa iyo ang pasyente. You understand? Hindi mo makukonvince yan. Okay, next. Punta na tayo sa histologic. Ano nga yung dalawang parts na i-describe natin lagi? Parenchyma and supporting soma. Kasi yan at yan ang composition ng tumor. Okay. So, read. Sino? Volunteer. Read. Histopath. Stand up. O, ikaw na. Huwag ka nang tumingin sa malayo. Ikaw na. Pag sabi kong volunteer, isa dyan, tumayo na agad. O. Asymptomatic islands made by Anong asymptomatic? Kung asymptomatic sa clinical, tanggalin mo yan dyan. Islands made by palisading of columnar cells similar to ameloblast around the fibula in a pattern similar to that of enamel organ. Okay na. Okay. So, yun yun. Anong mga sinabi niya? Anong meron? Islands of, diba? Islands similar to enamel organ. So, nasaan yan dito? Titigan nyo lang yung picture para mamaya maintindihan. Huwag stop writing. Titigan nyo yung picture. Ha? Iisa-isayin natin. Okay? So, ang ameloblastoma daw is made up of, where's my cursor? Ito. Islands. Can you see my cursor? Okay. Yan yung islands. Ganon. Islands of, ano tong mga islands na to? Islands of odontogenic epithelium similar to enamel organ. Okay? Ulit tayo, di ba? Pag sinabi natin odontogenic epithelium, it can be enamel organ, it can be squamous cells, it can be clear cells. Okay? Basta ano ang common characteristic ng cells na yan? Lahat yan ay close to each other. Ha? Hindi sila layo-layo. Yan ang epithelial cells. Nagkakaintindihan. Okay. So, ulit, islands ng ano? Islands ng odontogenic epithelium na parang si enamel organ. Naintindihan? Kumbaga yan ang overview. Low power. Okay? Scattered. Scattered on A. So, pwede mo nang isingit yung description ng iyong supporting stroma. Diba? Nakakalat siya dyan sa scattered on a fibrous connective tissue stroma. Okay? So, kumbaga, nabanggit mo na si parenchyma niya, pero in gross appearance mo na. Ha? Diba? Pupunta pa tayo dun sa bawat isang island. Anong meron doon? Kasi kailangan makita natin yung cells doon. Okay? So, sa gross appearance, ito. Diba? Parang low power yan. Ulit, anong nakikita nyo? Okay? Consists of islands of odontogenic epithelium similar to enamel organ. Scattered, diba? Nakakalat or distributed on a fibrous connective tissue stroma. Naiintindihan, ha? So, kumbaga sa points, 1 point lang yan si supporting stroma. Kasi yun at yun naman yan. 5, but you still have to mention na meron. Kasi diba, lagi naman. So, pwedeng isama mo na or pwedeng mamaya ihiwalay mo na si supporting stroma. Naiintindihan? Ha? Okay, next. I-ano natin, i-magnify natin ng konti. Higher magnification. Dito tayo. Ito, or this one. O, diba ito, isang island yan. So, lahat ng nasa labas ng island, okay, yan ang
Supporting stoma. Okay, liwanag. So, each island, ito na, di ba? Each island is surrounded by, kita mo, di ba, may nakapalibot na cells. Ito ang tinatag na palisade. Yung palisade, yan yung mga fence na made up of columns. Pwedeng metal, pwedeng wood na dikit-dikit. Yan ang palisade. So, sinasabi, ganyan ang arrangement ng columnar cells. Okay? Kaya palisading of columnar cells. Ngayon ang ibig sabihin ng palisading. Or pwede mo rin sabihin na columnar cells or ameloblast-like cells arranged in a fence-like manner. Similar to a palisade. Okay? Pwede mong laro-laruin yung mga description na yan as long as you understand it well. Sabi mo, naiintindihan mo naman si palisade, naiintindihan mo naman, gamitin mo, di ba? Para matutunan mo, gamitin mo, isama mo sa description mo. O, ulit. Diba? Ito island. So, each island is surrounded by, how do you describe the cells? Sabihin na, ha? Ano ang shape ng cells? Ano yung arrangement? Ha? Ano ang mga cells natin? Columnar cells, similar to what? Columnar. Similar to what? Kasi nung cell, yun ba ang columnar natin? Ameloblast, diba? Ginagaya niya nga si enamel organ eh. Ha? Columnar cells similar to ameloblast. O, anong arrangement? Arrange in a palisading or fence-like manner. Naintindihan na? O, gilid pa lang yun. Diba? Sabi mo, merong nest. Each nest, okay, the central portion or the center of each island, anong meron? Read your description. Anong meron daw dun sa center? Loose arranged tissue similar to stellate reticulum. O, nakompleto na. Ha? O, pag tinanong ko, o, describe. O, mag-recite kayo para alam natin, makorek natin. Ha? O, sige, describe the histologic appearance of ameloblastoma. O, volunteer. Sige, kahit basahin. Para makorek natin. Pag hindi nyo yan ni-recite, uuwi kayong mali-mali yan. Any volunteer? O, ikaw, ano na sila na-intindihan mo? Try to say it in your own words. Tumitig ka lang sa picture. Stand up. Doon muna tayo. Ameloblastoma consists of island-like structure that are consist of odontoblast. Hindi muna. That are similar. Yung consist, nagamit mo na. Isang beses lang yun. Consist of what? Diretso na. Consist of odontoblast-like structures. Surrounded by odontoblast. hindi muna. Ano munang meron tayo? Island. Kasi may description yan na island, scored line. So, ihahanapin ko doon si islands. Kasi, naka-arrange si Odon. Kasi di ba kawabi ko, si odontogenic may chord line. Dito, islands. So, kailangan si islands. Islands of Odontogenic epithelium. Similar to enamel. Hindi. Si ameloblast mamaya. Di ba ano ba yung bubo na ganyan na parang enamel? Si ameloblast po, yun yung pinakang wall ng naintindihan. Ano muna tayo? Low power. O, ulitin mo. O, gandahan mo na. Ameloblastoma consists of walang is. Consists of islands that are similar to odontogenic. enamel. Yan. O, pasok tayo ngayon. Kuha tayo ng isang island. O, iya, continue. Each island Each island is surrounded by a palisading columnar cell similar to ameloblast-like cells arranged in okay. O, punta tayo sa gitna. O, sa gitna. Iya, ikaw. Gitna. Ano mayroon? Ito, sa center nun. The central portion of each island. Ikaw! Duling ba ako? Banlag ba ako? Ganda-ganda ng mata ko eh.
center of each island has used arranged silver staining. Okay, similar to stellate blue. Naintindihan? O, hindi pa niya nabanggit, hindi pa natin nabanggit si supporting stroma. So, letter B, okay, the supporting stroma consists of fibrous connective tissue. Minsan, sabihin pa to, with uniformly arranged or with abundant fibroblasts. Naintindihan? So, ganun mag-describe, ha? Maliwanag. O, try tayo ng next one. Okay na tayo sa ameloblastoma, ha? So, dapat ngayon, unti-unti gawin nyo. Hanapin nyo, alin ba dito? I-divide nyo, alin ba dito ang parenchyma ko? Okay? So, gross appearance muna. Ano ba nakikita nyo? Cords ba? Lobules? Okay? Tapos, kuha ng isang lobule. Anong itsura ng cells doon? May arrangement ba? Nagkakaintindihan? Ha? So, kumbaga, i-detalye mo yung bawat isang unit. Kung lobule man siya, kung cord-like, kung rosette, anong meron, anong composition. Nagkakaintindihan. So, kumbaga, ang pinakang last natin is ma-describe mo yung cell. Yung tumor cell mismo. Ha? O, next. Wala nang question, ameloblastoma. Be honest. Lahat clear na? Iho, okay na sa'yo? Yung mga iho. Okay na? Okay ka na, ha? O, ayusin nyo yan, ha? Make sure you write your own description. Rewrite. Tapos mag-group study kayo. Aba nag-group study, lalo sa description ng histology, get a picture. Tapos ituro nyo. O, ito yung islands, ha? O, tingnan natin. Yung parang ginawa natin ngayon. Ayun yung tinag-palisading, o, dikit-dikit, diba? Parang pareho siyang ganon. Yan ang palisading. Si palisading may also appear in other lesions, ha? So, do not forget yung palisading. Lahat ng nadadagdag sa bank natin ng terminologies, huwag yung kakalimutan. Okay? So, it's the same thing. O, yung red arrow. Ano yung tinuturo ng red arrow? General, yung kabuuan. Yan ang parenchyma. Yung green, yun ang supporting stroma. Okay? So, ito yung ini-enclose ng bawat isang island or nest. Okay? Okay, let us go now to CEOT. Calcifying. Ayun, nakita niyo sa word. Ay, wait. Doon pala sa ameloblastoma, di ba wala tayong binanggit na enamel-like, enamel organ lang. Okay? So, dito, ang ameloblastoma, ang kumaga, these columnar cells differentiate, okay, but not with, or differentiate without, or they do not reach the point of enamel formation. Kumaga, nagdi-differentiate siya without enamel formation. Makinig muna kayo. Kasi normally, pag ang ameloblast nag-differentiate, ibig sabihin, magsisecrete na siya ng enamel matrix. Gagawa na siya ng enamel. Dito, sa ameloblastoma, okay, itong columnar cells na to, similar to amel. Kaya nga similar lang eh. Kasi they differentiate, they look like ameloblast, diba? They become columnar, they are arranged in palisaded. So, para silang ameloblast. But, they do not produce, they do not reach enamel secretion stage. Hanggang dun lang siya. Ginaya niya lang hanggang dun. Kumbaga, yung pagkakakapi niya kay ameloblast, 50% lang. Kumbaga, peke ang pagka-differentiate niya. Kasi ano ba pag normal? Pag sinabing differentiate, capable ka na of secreting enamel matrix. Ito, nag-differentiate, pero hindi peke lang. Hanggang formal lang siya, kumbaga. Hindi niya naman nagawa yung function as ameloblast. That's why you cannot see, you won't see calcified substances. Naintindihan. Pero, pag naki-join siya dun sa mga mixed tumor, ayun, yung ameloblast doon, diba? Kasi kasama niya si mga odontoblast. Kaya siguro, ano siya, baga na-trigger siya to continue with. Kaya lang, nag-form naman siya ng enamel in an abnormal pattern. Pero dito, kay ameloblastoma, dahil sila lang, wala, hindi nag-react si mesenchyme,
Walang, kasi doon din kukuha ng trigger kasi si ameloblastoma para mag-form ng kumaga kay odontoblast din. Walang odontoblast dito. Puro enamel organ lang. Okay? Kaya walang calcified. Okay? So, yung mga doon ay bony septa yun. Ha? Ameloblastoma, ayan, nakita na natin ng histopath. And it proves na it is not associated with a calcified substance. It is a purely soft tumor. No calcified substances. Therefore, yung mga radio-opacities doon represents only what? Ano yun? Those are remnants of the medulla. Those are bony septa, bony walls. Septa means walls, thin walls. Okay? So, ano yung next natin? Calcifying, epithelial, odontogenic tumor. So, what do you expect in the radiograph? Okay? Septa ba ulit? Purely radiolucent. What do you expect? Meron na tayong calcifying. Okay? So, ito. Si CEOT, kasi may stages yan. Okay? So, at a certain stage, kumbaga initially, pag nag-start pala, and this is sometimes or commonly associated with an impacted tooth. So, parang yung, di ba, may ano yung odontogenic? Dentigerous. Kaya lang ang pinagkaibig nito, si dentigerous encloses the crown. Crown lang, kasi ang na-trigger doon si Hers. Si Hers, kaya nagganon. Okay? Ito, encloses or engulfs the entire impacted tooth. Okay? At the early stage, so ito si CEOT, wala talaga siyang, kumbaga unlike si ameloblast, lagi siyang commonly multilocular or unilocular. Okay? Si CEOT, pwede siya mag-present ng different radiographic appearances depending on the stage. So, at an early stage, it may appear as a unilocular radiolucency, may or may not be associated with an impacted tooth. Wala. So, pwede mo siyang mapagkamala na ameloblastoma din. Diba? Kaya sabi ko, we do not stop at the radiographic sa ating diagnosis. Okay? So, initial stage, so tatlo ang description natin sa radiograph. Okay? So, sa initial stage, okay, it appears as a purely radiolucent lesion that may or may not be associated with an impacted tooth. Unilocular, purely radiolucent. Parang ganon. Ito yung first one. Pero well-defined na rin. Well-defined radiolucency. Okay, yung sa second stage, okay, second stage niya, makikita mo, calcified deposits appear in the central portion of the tumor. Tingnan nyo dyan, nandyan yan, di ba? Foci of calcified deposits appear within the tumor, the central portion. Hindi man ganun yung saktong pagkakasabi, pero nandyan yan, di ba? Nandyan yan. So, yun ang ibig sabihin. So, nagkakaroon na ng calcified deposits. Pero hindi, may parang kalat-kalat lang. May mga foci lang. Kumbaga may mga lobules, may mga small patches. Or parang, as we say, hindi naman granules. Granules is masyado useful. Locules. Okay? Tapos, syempre, this is now your advanced stage. In the advanced stage, so ito na yung tinatag na honeycomb. It presents a characteristic, maraming description yan. Honeycomb, snow-driven o driven snow? Snow-driven yung parang kinalat na ganon. Okay, snow-driven, parang kalat. With a, so kanina diba, nagdi-deposits na dito. Right? So, yung deposit dito, kung mga tuloy-tuloy yun, nagiging solid. Kaya makikita mo, kahit may yung snow-driven, meron siyang parang central na mas radio-opaque. Okay? Tapos yung parang pinakang gitna na yun, nagra-radiate yung, may nagra-radiate, ayan, yung parang snow-driven. Parang kinalat mo na snow with a central
radio-opaque portion. Parang kumbaga may parang sun-ray, meron pinakang gitna, tapos nagra-radiate around that central radio-opaque portion yung snow-driven radio opacity. Do you understand? Do you understand? Ha? Okay, so pag binasa niyo yung radiographic characteristics, may itindihan na. So you divide that into 3 stages. Initial, wala muna, purely radiolucent. Okay, second stage, okay, calcified deposits start to appear. Okay, or seen. Okay, third stage, okay, meron na, redefined. Okay, so naintindihan na yan, ha? Okay, para at least matapos natin hanggang sakto yan, 8:30. Okay. So this time, ang parenchyma natin, halos hindi mo makita si supporting stroma. Kumbaga, andyan si supporting stroma, pero ang daming nakakalat na anong shape ng epithelial cells natin dito. Okay, so we now have sheets. So sheets, nakakalat yan, di ba? Parang blanket. Sheets made up of, anong shape ng cells natin? Polyhedral. Kumbaga, irregular, large polyhedral cells. Yan ang ating parenchyma. The parenchyma consists of large polyhedral cells, o pwede mo na uling sisingin, scattered on a fibrous connective tissue stroma. Pero, kasi, hindi, wag mo munang i-ganon doon. Kasi, meron tayong kakaiba ang supporting stroma niya, di ba? Di ba? Merong calcified deposits doon. Ito, let me clarify this one. Ang parenchyma natin, polyhedral cells. Marami. Di ba? Okay. Kumbaga, kaya parang halos nag-overlap. Halos hindi mo makita si supporting stroma. Okay, but sabi ko nga, any substance or all spaces in between the cells are or is the supporting stroma. Okay. So dito, ang supporting stroma niya, medyo naging prominent. Ibig sabihin yung space is bigger. Can you follow? Halimbawa, ito, mga cells ito. Pero, kumbaga medyo group siya. Hiwa-hiwala yung sheets na yon. Ngayon, dun sa supporting stroma, the supporting stroma contains amyloid substances. Okay? That has been calcified. Or shall we say, the supporting stroma, listen, the supporting stroma contains calcified amyloid substances. Can you follow? Ha? Hindi ito kasama ni parenchyma. Ang parenchyma lang natin ay si large sheets of large polyhedral cells. Now, let's go to supporting stroma. The supporting stroma, okay, kumbaga loose tissue yan. Medyo sabi ko, di ba, malaki na o-occupy. Kitang-kita mo yung spaces. Okay? The supporting stroma contains what? Amyloid. Amyloid. Calcified na siya. Unahin mo na si calcified. Kumbaga tumigas. Okay? Nag-harden na amyloid substances. Okay. Now, itong amyloid, yan yun. Nag-form siya ng lobules. Yan. Diba? Ang nangyari, parang siya pa yung mas naging prominent compared dun sa mga tumor cells. Can you follow? Hindi ito ang tumor cells. Ano nga ulit ito? Okay, nasa dito? Nasa supporting stroma. The supporting stroma contains calcified amyloid substances. Sinabing amyloid, para itong eosinophilic, parang pink pag in-stain. Okay. Now, let us look at this is your amyloid. Si amyloid. Pag dinignan yung amyloid, these amyloid substances, para yung lobules, so bilog-bilog. Okay? Upon staining, pag in-stain mo yan, it presents a characteristic ring-like pattern. Kumbaga may design yung mga amyloid substances. Okay? It presents an annular. Pag sinabing annular, ring-like, paikot. Ayun o, parang ganon. Ito, isang amyloid substance yan. Okay? It presents an annular or ring-like pattern. Referred to as, anong tawag doon sa ring-like pattern na yon?
plant tinatawag na? Ano yung may rings? Anong name? Yan nga, ano tawag dun sa characteristic feature na yun? Yun ang Lisgang rings. Naintindihan? Ha? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kung yan nag-notes kayo, imposibleng hindi mabanggit yung Lisgang rings. So, dapat alam niyo na si Lisgang rings ngayon. Hindi yung ano yun? Hindi na ako para mag-spell out yan. Dapat nakita niyo na yan. Meron nun yan sa description. Di ba dapat kasama na yan? Nandiyan na yan sa description nyo? Ano ba sabi ko? Isulat nyo na dyan, ako mag-explain. Pero yung hindi pa dyan nakasulat sa inyo, ay iba na yun. Ha? Hindi ko na duty na i-spell out pa yan, na spelling, ni Lisgang. Kasi dapat yan, nabasa mo na, hindi mo lang alam kung ano yun. So, dito natin i-clarify. Naintindihan? Okay? O, parentima natin. CEOT, the parentima consists of Large sheets of large lard. sheets muna. Make sure you mention the cell and you mention the arrangement. Hindi pwede, it's made up of polyhedral cells. Mali. Ha? Meron niyang arrangement. Laging ganun ang hahanapin nyo. Yung cell, o, paano arrangement niya? Forms ba? Sheets? Laging may ganun, ha? Hindi niyan. O, so ito, sheets. Ibig sabihin, kalat lang. Sheets of polyhedral, large polyhedral cells. O meron pa bang dinescribe? Multinucleated ba siya? Dark nucleus? So you may include that, ha? Descriptions ng cells. O tapos second part, letter B, the supporting stroma. The supporting stroma Contains calcified amino cells. Okay. That presents so nakikita lang yon upon staining. So pag okay, this gawin mo na no. Calcified amyloid rings upon staining presents a characteristic annular or ring-like. Kumbaga meron siyang parang ganun, hindi siya yung plain lang, may design. Okay? And yung design na yon is in a ring-like pattern and you call that the Lisgang ring. Okay? So, in passing lang, sa adenomatoid, this time, ang parenchyma natin, ang mga cells naka-arrange in tube-like and rosette-like. Ha? Yun lang. O, tapos, ayan, kaya makikita mo, gano'n, di ba kanina islands? Ha? So, tandaan nyo, adeno refers to glands. Ano bang meron sa glands? Di ba? Meron yung mga tube, merong excretory ducts. So, ito, kaya siya tinag na adeno kasi ang parenchyma niya arranged in duct-like. Saka parang yung mga secretory portion, rosette. Okay? Pero ang cells dyan, mga columnar din, di ba? Glandular cells. So, yun ang titingnan nyo, ha? Intindihin nyo yun. Radiograph niya, ito, spamos na. Ang radiograph niya, where's the radiograph niya? Ayan. Kaya adenomatoid, unilocular din, ha? Tapos sometimes meron din ito. Pero siya, ito yung sa anterior. Ha? Iba to, anterior na to. Diba yung kanina puro posterior. Okay? So adenomatoid, tapos madali na lang. Pag sinabing squamous, diba? Mga squamous cells, naka-enclose lang sa... Alam niyo na yan, kasi may guide na guide din na kayo. Kung ano ha? Ulit, titingnan ang cell. Ano yung ating tumor cell? Okay, kung meron niyang characteristic na dark ang nucleus, kung multinucleated, i-add nyo yan. Ha? Kasi pag minsan meron ganon. Multinucleated na giant cells, so you include that. Tapos kung meron siyang specific arrangement, kasama yon, ha? Sa description. O, yun ang ating parenchyma. Okay, check yung mabuti. Si supporting stroma ba? Purely, parang normal appearing connective tissue ba yan? Or, kasi pag minsan biglang yung fibers niya, nagiging story form, parang kumbaga pati siya, may eksena din. Nagkakaroon din, kumbaga, umaano din siya, naggaano din ng characteristic pattern. Although, most commonly, normal lang ang appearance ni supporting stroma. Laging fibrous lang. Nagkakaintindihan tayo, ha? Please lang, ayoko nang magalit sa susunod, ha? Lahat yan binigay ko, please gawin nyo na, tapusin nyo na ang, sige, mag-focus lang muna tayo sa ectodermal.
Ha? So, next meeting, yan, ayusin nyo na yan. Review nyo ng mabuti. Next meeting, review lang tayo, diretso quiz agad. Ha? Hindi ganito kahaba ang discussion natin. And I want you to participate. Kayo na ang magre-relate sa akin, magsasabi sa akin ng mga ginawa nyo descriptions. Ha? Okay, o. Diba, describe. I-recite nyo yung mga ginawa nyo para malaman natin kung like ito, diba? Nag-recite ka o na-correct natin. Tapos lahat kayo nakaintindi. Kasi yung unang pasada ko ganyan, bigay ng description dito pa, diba? O, so titingnan ko, anong sinulat mo dyan? Okay, ito, mali. Gusto ko ganun ang tema. So lalabas tayo dito. Kahit hindi natin matapos yan, mabagal tayo, pero gusto ko pulido. Intindi mo. Ha? Kahit hanggang final, so doon to jening na tayo. Ha? At least, diba? Major in odontogenic. Hindi naman ang pattern yan lahat Yung pag yan na mo, madali na yan. Madali na yan. Please lang section D. Ha? Ayoko please, kayo, pinagalitan ko ganyan. Sino ba naman hindi maiinis, di ba? Sinabi mo na, pagdating dito, nakanganga. Ha? Tama, mali. Pero yun naman, sinabi ko na, tapos sasagutin mo pa din ako ng mali. Ibang klase na yun. Di ba yung career bilang gano'n, sagutin mo ng papaling-paling. Naman yan, nandun na mali. Gulo-gulo lang yung konti. Okay? Sige, alis na kayo. Ay, 8:30 ba sila? 9 sila.